1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ayan na. Basahon na to, basahon na akong 14, then yung 15, then ako ang 16 hangtod sa chapter 3, verse 1. Okay. 1 Corinthians chapter 2, verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. And I, brethren, could not speak unto you as to spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Three divisions of mankind. At mo na itong, gistadihan naman nato niya itong pila ka Wednesday, ito ning padayonon. Lord, salamat kaayo, dalaygon kay ka. Salamat, Lord, nga throughout the week, imo ming gibantayan, kan pa atong Lunes, hangtod karon Lord, makasimba na sad media kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Salamat aning makatawhan nimo nga nipili kig-uban namo karon. I know ang uban na nigikan pa silang trabaho pero Lord, niari sila diri para makapaminaw sa iyong pulong. But sa Holy Spirit, I pray, gamita kung una guide my mind, my lips, ang tanan akong isulti nga mahimong encouragement o na may mga pagbadlong. I pray, Lord, ikaw hatag og wisdom kanako karon, Lord. Kung sa may lama sa sala, hugasi ko sa mga mili nga dugo. O Lord, kung naa pa may nagpadulong dire, ako lang gihangi, Lord, nga imo silang proteksyonan, makaabot sila sa balay ampuanan nga walay kakulian, Lord. Kung naa may kalihukan ang among kaaway, sa ngalan ni Jesus Kristo, sa mili nga dugo, ako silang gibadlong, di sila pwede magsamok-samok dire. Kay salamat. Kay kini, holy ground. So I pray, Lord, nga imo ning bidisyonan, Lord. Kining tanan, Lord, akong gipangayo sa gamang ng ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Three divisions of mankind. So naay tulo ka klase ang tao, tulo divisions. Mananingon ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Kining natural nga tao, ni atong dili siya makasabot sa Espiritu sa Dios. Yung mga butang di sa Espiritu sa Dios. For they are foolishness unto him, para sa ilaha kabuang. And neither can he know them because they are spiritually discerned. Di sila makasabot or di sila makabalo, kaya nga naman, di sila discerned. But he that is spiritual judges all things, yet himself is judge of no man. Manang, for who hath known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Naatay na ang una-una mind of Christ nasa tuwa. Manang, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but what? As unto carnal, even unto babes in Christ. We're all the time trying to shove people into categories. So naagi nga ang mga tao atong i-categorize. Depende sa tao. Economically, people are classified as rich or poor, di ba? Economically, ang mga tao i-classify na to sa dato o pobre. Depende. So to gingon ni tinuod to gingon ni Pastor June atong Friday, no? Na yung mga dato tong laliman ka si Mark Zuckerberg katubak usa sa iyang bakasyonanan 30 bedroom na ACR maglisod gid taglimpyos tong balay nga gamay kayo isipon nimo na rich, not only rich but super rich. Nasa mga tao nga mga dato isad kayo bisag diri lang sa Pilipinas actually kanang mga Guanson anong tag-iya sa series Guanson, no? Guanson mo sila. Sa Bacolod.
before namatay ang ilang ginikanan usa sa kaigsuon nila, dugay kinahuman iyang balay kay ngano man di siya ka-decide kung unsa ang ano sa iyang balay. Kada na siya may iyang bungkagon niya, iya na sa ano. Mo nang diri sa tuwa economically people are classified as rich or poor. Classify sa tuwa. Na ako'y nabasahan ngano daw ang mga Filipinos nga hilig gyud daw branded ug ilag gyud daw ipakita sa mga tao ang ilang brand sinina dam sa kay ano ipakita gyud ang brand kay nga naman ang mga Filipinos they will treat you according sa imong status, di ba? Kung tan-aw nila dato ka or nailahan ka, ma'am, sir, kung nakasakyanan ka, pero kung pobre ka, dili ka kanila kay kataron. Pero tan-aw ana, tan-aw nila nindot kay kagpanit, nindot kay kag ano, tan-aw nila daton. Pero ang kasagaran biya sa mga dato no kay simple kayo. Ikakaila. Na ako'y nailhan nga mga dato, mag-ano ra, mag-t-shirt ra, dayon mag-karsonis, dayon mag-chini. Wala, murarag wala. Ang uban, trying hard. Pakita, gid ba? Nga marami tawag, ano, pa-branded. What? And poor, pobre. Yes, diri, may kag pobre sa tuwa, gracias Ginoo, may kag pobre diri sa tuwa, at least naatay makaon. Ang luoy kay ng pobre sa Manila kay pertig yung pobre gyud. Kaya nga naman, kaana lagi ko dito ko nagpuyo katong sa Pasay sa una luuyan ni nilay ang ilang balay butangan lag ano ba ana sa kilid lang ko bintaha pa man sa bukid ug ano kay dayon everything dito imong paliton dire to pwede man ta makatanom pwede ta maka ano guys you know maka ano ta dito dili tanan paliton nimo poor mo bitaw nang mingon sila karon kung pobre ka dire samot ka. Kung sakit ka, samot ka, kasakit. Pero kung nakikwarta, dugay ka mo ano, may extend ang imong ano, kaya nga naman, dali, naa magay kapatambal. Paglisod kag palit maintenance, pag maintenance nimo. Mo nang in the social realm, you speak of people as being cultured or uncultured. Na ay cultured, but pasabot, na ay mga tao nga wa pagyud labi na dito sa kanabit ng mga sa African ano nga sa ilaha pagyud ba nga murag wa pa sila no read no write gabahag pa at least gasas Ginoo sa to culture na ta naanatay ano and na academically we speak of educated mo nang kung sa academics kinahanglan gyud educated ka naa kay educational background mo nang gasas sa Ginoo muskwila gyud ta muskwila gyud mo kay nga naman academically kinahanglan educated naa gyud kaya naman may ka pastor okay ra man sir di muskwila pero kinahanglan sa muskwila kay nga naman unsaon man nimo pagbasa unsaon man nimo pag ano kung wala kay nahamnan galing lang diri sa tuwa so sad nindot unta atong nasod pero ang mga opportunities ba gamay ra ba kay tungod sa kabalo naman mo sa tabo sa atong nasod pero kung may kag dato or ano mas ano ba ang atong nasod kwartahan naadri ang mga natural resources naadri halos tanan mo bitaw nang ang uban sa una na member diri sa una adto siya sa abroad specifically Japan ana pangutan na siya anong naman ka diri ga trabaho nga ang Philippines man ang pinakadato nga country tinuod bitaw galing lang na putos lang ta or naano lang ta sa corruption kay kung dili lang kay corrupt atong nasod uy gwapo unta economically nindot og dagan atong nasod. Oh, tinod. Karon halos atong mga bugas gina-import na. Dayon sa panahon sa sauna, kita may gatudlo ana sa Thailand, sa Vietnam, kita gatudlo sa ilaha kung saon nga pagpananom nga ano. Pero karon kita na gi-import sa ilaha. Dito ta kung import gani, kita na mo palit sa ilaha. Sayang kayo. Samot na ron, kaya nga naman, ang mga tao, di na mo nanom. Wala hilig sa tanom. Wala pakialam sa tanom. Kana lagi ko, pamigi ko kaadtog Thailand, pero
gidalan ko prutas nga gikan sa Thailand. Tamis lagi lang, no? Pero pangutan-on nimo ko tan-aw nimo ang ano naggamay ra man ning Thailand no? Pero nindot og dagan ang ilang ano kay nga naman sa pagpamalakad. Tanawa, bisan ka nga atong internet. Di ba? Hinay kayo. Dako kay tagbayad. Daga kay mo reklamo sa PLDT, dako kay bayad sa ano niya. Sige lag. Manang academically, we speak of the educated. Manang congratulations sa mga ni graduate. Amen? Salamat sa Ginoon. Nakahuman yun. Dili lang nga congratulations sa inyo ha. Kamusang mga ginikanan nga nakapahuman, congratulations sa inyo ha. Kaya nga naman, di lalim magpa-eskwela og college eh. And they're the educated, na ay edukado, naa say mga intellectual. Magkag-intellectual gani, mga bright, smart, or sobra pa. Mga nerds. Nga, nako'y kasturya sa una nga, kanang sobraan, kanabitang naay mga tao nga, bright kaayo, di ka ka-relate. Oh, tinuod. Anak ko, nya, di biya, ta bright biya. Pero naasid sila, magkasinabot sila. Inko Lord, sakto ra ni akong hindi nga sa dili ang kay kubog Lord, kaya nga naman, kung masubraan ko kay ka-bright, di sa dili ka masabtan. Tinuod biya. Bito. Naay mga tao nga kanabitang nakoy tao nga sa kainomdum ko sa Janshan sa una. Di pa ko pastor ato. Na ilang Bible student ang nang sit-in lang ba? Iya ko gistoryahan niya. Ang gistorya pag niya sa kuha ka ng mga about sa programming. Anak ko, sige lang ko, oh. Intellectual. Nasa mga tao, mga bright yun. Nasa mga illiterate. Gid. Sat. No read, no write. Gid say, ano. People are always trying to show you into a box and classify you. Tinood na, tanawon kanila kung unsa magyud ka. They will see you, they will i-classify kanila. Unsa man ka, dato wa ka o pobre ba ka. They will classify you. Tanawon kanila. Bright ba ka or ano ba ka? Manang, even the Bible classifies people. Manang, ningon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 32, give none offense neither to the Jews, sa mga Hudyo, nor to the Gentiles, sa mga Hintil. By the way, appeal tayo na mga Hintil, dili ta Hudyo ha. Amen? Kaya nga naman, sa ato palang hitsura, di kita pwedeng mahimong Hudyo. Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Or ngadto sa simbahan sa Diyos. Everyone is either a Jew, Hudyo, a Gentile, or part of the church. Or as a body of Christ, usa sa atua, parte sa simbahan. Manang, everyone is either saved or perishing. Manang, nain luwas or naasay padung sa impierno, perishing. Manang, salamat sa Ginoo sa atong 2 evangelistic nights, daghang na save sa first night, dayon sa second night naapoy na save, dayon before pa sa evangelistic night dito sa basketball naapoy na save. Gracias, praise God and thank God for that. Salamat sa Ginoo nga naay na save. Perishing. And by the way, paminaw, kung dili bitaw nato karon, nagkaano na atong kalibutan karon. They are celebrating this month, June. They are celebrating Pride Month. Ang mga bayot, umboy, wala na, gani mga gipangkasal na gyud. Perishing.
Kaya nga naman, kung imo silang hilabtan nimo sila, moingon sila, ano man ka kanang hilabtanon man ka, ano man ka, naabi tayo sa kababay nga dili siya para nato nga baptist yun, nagwali siya during the parade month, gibas yun siya maayo. Why? Mo na natong kalibutan karon, it's either luwas ka or perishing. Kana sila padung na sa impierno, pero grasya sa Ginoo naapoy uban nga na transform pud ang ilang kinabuhi. Yes, tinod. Na yung mga bayot yun or mga nga na-transform ang ilang kinabuhi. Hmm. This passage also introduces other categories into which every person in this room can be classified. Kidire, Paul speaks of the natural man. Kini ang atong natural man. The spiritual man and the carnal man. Tulo kata daa ang natural man, spiritual man, and the carnal man. This passage breaks all of humanity down according to their spiritual response to the things of God. So, depende sa unsay respond nimo sa mga butang sa Dios. Tan-aw na to ni karon kung unsa man, asa man, unsa naman imong status asa imong Kristohano karon. Kaya nga naman, depende na ang imong response diya sa Ginoo. Now, every person in this church will fall into one of the categories I just mentioned. Ang kaning kita ma-fall ta kung asa atong category. Naba ka sa natural man, naba ka sa spiritual man, or napa ka sa carnal. That is, either you're a natural, spiritual man, or a carnal man. Ugmana, I think it's very important for you to find out for sure which one are you. Muna, atong i-evaluate ano kayo. So the Lord gives liberty this evening. I want to look to the text and ask simple question. Who are you? Kinsa ba gid ka? We are all the time categorizing people, label them according to the economics, careers, Bachelor of Science in, di ba? Career, doctor, Bachelor of Science in Medicine, Bachelor of Science in Child Education, Early Education. Career, unsa man? Asa may The Bible is a book that also categorizes man to three categories: natural, spiritual, and carnal. Everyone in this building today falls into one of these categories. And usa ka ni. The primary purpose of the Bible is that God desires to reveal himself to fallen man so that he may enter into a relationship with them. Nga ang primary purpose sa Biblia nga ang Dios iyang i-reveal diya sa imuha nga kitang tao makasala ta nga kinahanglan tag relasyon diya sa Ginoo. Mo nang his desire is that man will come to know him through his son Jesus Christ. Mo na ang iyang desire nga makaila siya kang Jesus Christ. Mo nang wa tay laing desire, mo nang salamat sa inyo ha, magdala mo bisita, gina-follow up ninyo na. Wa tay laing desire, dili na to sila pabalhinon diri, kundi makaangkon sila relasyon diya sa Ginoo. Mabitaw nang naay funeral service, naay mga birthday kung naay higayon, wali ka. Kung ikaw teacher ka, before ka mag-start, imo siguro doon nga imo nang gisulwining imong mga kay nga naman mo na primary purpose nga naay relasyon diya. Pero mo lang na ang uban di nila dayon ma-deeply masabtan dayon. Mo na sadly dayon ang atong goal nga dili lang makaila sila kan Jesus Christ, then after they are saved, they will grow up into him into a mature Christian. Nga ang pinaka-importante ang goal nato nga mutubo ta as a mature Christian. Nga naman, kung dili ta mutubo as a mature Christian, lisod kayo.
Puro ta babes. Puro ta bata. So manang ang primary goal na to nga motubo ta tanan. Mo na akong gingon, dili lang kamo kundi pati ako. Kitang tanan. Sadly, not everyone is saved. Tinod. Dili biya tanan nga naa diri sige simba nakasabot gid sila dayon. Dili biya tanan. Dugay. Sadly, not everyone is saved. Og lisod gi kayo kay nga naman nalay uban naalay head knowledge ba tungod bitaw nga sa balik-balik nga kay nga naman sige tagwali balik-balik ana ang uban head knowledge na lang. Pero deep inside wa gyud sila naluas gyud. And not all saved people are growing in Christ. Dili sa tanan nga naluwas nagtubo. Kaya nga naman, kinahanglan man ikaw mo'y maningkamot, kitang tanan maningkamot, aron mo tubo ta. Dili ra biya kana bitawng igo nga moari ra ka diri every Sunday, wali maminaw ka sa wali, buntag, then maminaw ka sa wali sa hapon, then ang uban sa inyo dili pa gyud makaapil sa Sunday school kay nga naman busy or late. Nga uban dili pa gyud makarig Wednesday. Ang uban, irregular pa gyud ang atong basa sa Bible. Struggle. Nga naman, ang goal sa yawa, yes, just masave lang ka, pero ang gusto gyud sa Dios nga motubo ta diha spiritually. Kay kung dili ta motubo tanan, nalisod kayo. Kaya nga naman, ang atong unod daan, lisod ni siya itim. Lahi tayong mga personalities. Dili kay, maingon ka, ano lang siya, uy, dili, biya ka kaingon nga, abi kay, gadala na siya sa pulong sa Diyos, maayo na, dili, grasya na sa Ginoo. Dili, biya kakadjad sa tao. Kaya nga naman, lahi og dealing ang Ginoo sa tao. Lahi. Mao bitaw ning lisod kayo no, manay usay lisod kayo. Usay makita natong negatibo sa tao pero dili nato makita ang daghan sang positibo sa tao. Ang iyang nahimo ba? Mingon gid si daddy sa una sa una. Kuy tan-awa gud. Tan-awa gid. I-balance gid. Tan-aw. Bisag manugo ka unsa man gani tan-awa sa kung unsa man sige kapoy na unsa ba pangutan na. Sadly, yes, sinod. Lisod. Sani? Makaguol ba? Not everyone is saved. Dayon, not all saved people are growing in Christ. Dili tanan nga mga saved diha sa ni Jesus Christ ga tubo. Wala. Sayang. Tanawa gani ni ka nakoy pa niya. Thank you. Tanawa gani ni ka Sunday. Gracias Ginoo puno ta. Thank you to God be the glory. Salamat sa Dios. Sa Dios ang himaya. Sa Dios lang gyud ang himaya. Pero dili tanan ana ano man na, ang uban ana ga struggle pa, ano pa. Mo nang kinahanglan na og pasabton kinahanglan ano kay nga naman ga struggle pa na. Ako gani gracias Ginoo pastor na gani ko, mga pastor gid mag-struggle. Samot na mo mga membro.
Naatay yung mga different struggles, naasa mo yung mga problema sa inyo nga ginaatubang. Now, as I said, the Bible offers a plan for growing to maturity. Pero yes, ang Bible na to, wag gilain dara, ang Biblia gyud. Munang bisan pag unsaon nimo kung pila ka book Bible nimo nadya, kung dili mo na basahon, dili gyud ka motubo. Magpabili na gyud ka ng anak ka. However, you must know where you are before you can even hope to go farther. Okay, number 1, the natural man. Unsa man ning natural man? Lives naturally. Verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Di sila makasabot ba? The natural man is a person who lives naturally. Mao ni siya na ang daan natong pagkatao. Mao ni kita. Kung unsa ta sa una, natural man mao na. He lives soulish life. That is, he lives in an all Adamic nature. Ang atong kinaiya sa una na mo bitong ingon ang atong old nature. Natural man na nato. Naana nato ang daan natong kinaiya. Old Adamic nature. Mao na siya. Simply put, the natural man is a lost man. Ang natural man, wa gyud. Why paglaom lost? Why padulngan, walay direksyon, lost. He may be a church member. Yes, pwede siya. Or church member. He may be good, maayo, moral person, but he is lost. This passage shows us 2 truths about the natural man. Okay, number 1. Unsa man ang natural man? He does not appreciate the things of God. Ang natural man, dili siya maka-appreciate sa mga butang diha sa Ginoo. The things of God are foolishness to the natural man. Ang mga butang diha sa Dios kabuang na para sa ilaha. Hala, mabitang na moingon sila, huy, grabe, naunsa man mo diha, gikan pa sa buntag, 8:30 inyo sa dali mo, gikan pa mo, Lunes hangtong Sabado dayon, hulti pa mo simbahan. Di sila kasabot, ana. Dahil ang uban sa inyo, muari pag yun og Sabado, kaya nga naman, mag-choir practice. Ang uban sa inyo, napag-usay, mag-ano pag yun, sa orchestra nyo. Ang uban na, kabuang na para sa ila. Uy, nga nung, mag-ano-ano man ta dito eh? Tanawa, katong mga bisita na to atong di ba? Mura sila, tanawa gyud ang mga bisita ninyo. Tanawa ito ng bago pa bitaw dire kanang bago lang nakasimba. Tanawa gani, di ba dingaw kay naong. Nagiuban sa inyo mga dingaw gyapog naong bisag dugay na simbahan. Say dingaw pastor, kana magsilag ba? Then mailan man nimo kay nganon, manguhit. Then mingon din, dugay pa simba. Dayon ang iyang pangutan, hapit na do. Kaya naman, labi na tong liga pa sa una, napatay ano. Kaya naman, natural na sila. Para sila, foolishness. Di na sila ganahan ng mga butang sa Ginoo. Mabitaw na yun sa verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Dili sila maka-receive sa Espiritu sa Diyos. For they are foolishness unto him. Kabuang na para sila ha. Pero
Kita, grasya sa Ginoo, nakasabot ta, magtanaw ta sa ilaha. Kita na pod makaingon sila. Dabuangan na nila eh. Bali. Pero sila, magtanaw sa to dili sad sila ka-appreciate. Uy, malapas biya mo sa langit Tubag ka rin. Mas maayo nang malapas kaysa di kaabot. Hindi bitaw. Ay nalag. He does not appreciate the things of God. The things of God are foolishness to the natural man. Para sa ila, kabuang. The word foolishness gives us the English word moron or buang. Buang-buang. To the lost man, the things of God and the spiritual things are moronic. Mga butang sa Ginoo. Kabantay ka, kanabitang mag-soul-winning ka, kanabitang maadto tag Sabado, di ba, naiuban nga, pagtan-aw nila nga, lagadulong, di ba, murag bitog, nagdala ka gano? Hala. Ay, sige lang, pass lang ka na. Kuyawan sila. Nga, ang atong tanggidala nila, dili mo ta makadaot, dili mo ta ano, pero para sila, murag bitaw sila gisitan. Kaya nga naman, na natural man, dili gyud ganahan. He doesn't understand or appreciate any type of spiritual expression. Dili sa kasabot og spiritual expression. Galing karon nahimo namang gud kabuang gud sa Facebook or sa ano everything and then praise the Lord. Mo nang karon bitaw mura nilang joke na lang. Pero kung tan-aw biya nimo kada bitang ang sakto bida ano, amen. Amen. Di sila kasabot na. Praise God. Bingon sila, hallelujah. Kaya naman, mo may makita nila balik-balik sa ano, nga mura na bitaw gihimo na paning kamutan sad sa yawa nga akana bitaw mga expression nga ano, gimura na nag-joke na lang ba? Ita. Di sila kasabot. Bantay gina ng mga bisita bitaw nga ng inyong taparan. Pero grasya sa Ginoo, every Sunday naabay mga taong interesado. Na kay ano nakasim ditong di pag ito makawali atong ako sa likod. Na ay mga ano, ang kulang lang bitaw imo bitaw silang ablihan ng puno sa Ginoo. Mamina mo tan-aw biya sila. Ang galing ang problema sa to, dili lang nato sad sila matagad. Tungkol sa kadaghan. Pero kung imo bitang taparan sila, dahil imong patanawon sa pulong sa Ginoo, mao din ang gisulti sa ano, kuan bigyan sila. Kanang interesado sila. When he is exposed to the things of God, he becomes very uncomfortable. Dili komportable. Naagay mga ubang tao diri, sige sulod, mugawas, sulod, gawas. Di sila komportable. And will usually respond in one of three ways. He will drop out, move out, or lash out. Manam, gawas, sulod pod. Gawas lang anang nagay mga anak nga no, mabitaw nang siguro doon din nato nga mo function gid ang ano dia. Kaya di mo gid malikayan nagay mga mama nga gagmay pa ilang anak. Mabitaw nang nindot bitaw gid nga kanang ano, mulingkod ka, naa dia sa kining ana. Kaya nga naman kung mulingkod ka dito sa likod, daghang kay distractions. Dabi ano dia, naglabay nimo ana. Napagitapad nimong sige tabi. Nabito, nindot na kayong pamina, kuhiton ka, tabi pagid. He does not appreciate the things of God. And letter B, he does not apprehend the things of God.
This literally means he is not equipped to receive the things of God. Dili siya andam nga modawat sa mga butang sa Diyos. He is spiritually dead in his sins. Spiritually patay siya. Kita sa una, sa diyang wa patakadawat ni Jesus Christ, spiritually patay ta in his sins sa atong mga sala. Mao bitaw nang mao bitaw nang dali ra kaayo ang tintalon, dali ra kay mo ano ang tao sa sala kay nga naman naa na daan, built-in na daan. Mo nang gamay rang kuhit ana mo give in na dahil na. Mo na niyo siya sa Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath he quickened, nabuhi, who are dead in trespasses and in sins, namatay ta sa atong mga sala, sa atong mga kalapasan and sins. Unsa may gibuhi? Ang atong spiritu. Mabita nang sa una, sa wa pa kakadaot ni Jesus Christ, sinudan na yung makadaot ni Jesus Christ, sa di pa ka makasala, hanap itong walay Holy Spirit sa imuha nga, di ka makonsensya. Or, dili ko tawag na, dili ka, sa una, sa dili pa kaluwas, okay ra nimo magbisyo ka, okay na. Pero sa dihang nakadaot na ka ni Jesus Christ, makatulog ka sa unang, kung wa pa ka nagdaot ni Jesus Christ, makatulog ka. Sa dihang nagdaot na ka ni Jesus Christ, di nakatulog. Kaya nga naman, naa na Holy Spirit na ang mag-convict sa imo. Naa. And therefore, he simply cannot grasp spiritual things. Di siya makasabot sa mga spirituanon, mga butang. A man who is physically dead cannot respond to a physical stimuli. Kabantay ka ng tao nga patay, di ba? Bisag kung sao ni mo na, bisag kusiyo ni mo na, ano ni mo na, di ginaming agay, wa na gid na. Wow, sana sa tao nga spiritually dead, di sana sila ka-respond. Mo nang inyo nimo, ali apil ta gano, di sad sila mo respond kay nga naman patay. A man who's physically dead cannot respond to physical stimuli. By the same token, a person who is spiritually dead cannot respond to any spiritual stimulus. Kaya nga naman, kitang tao, triune being ta. Soul, body, and spirit. Composed sa soul, body, and spirit. Kini atong kalag, dire ang mubati o kaguol, kasakit, kalipay, sa pa. Naadara. Atong spirito, connected na sa Diyos. Dayan, ang body nito, lawas, balayan na ni siya. Mao ni siya, ato niyang triune being. Mao na niyo siya sa 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, and pray God your whole spirit, ang atong spirito, ang atong kalag, o ang atong lawas, be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Nga, i-preserve nato ang atong lawas blameless, nga walay sala diha hangtod sa pagbalik ni Jesus Christ. Mao bitaw nang dili kita mahimo ba? Di gid nato hugaw-hugawan ang atong lawas. Di nato the natural man is two parts alive, body and soul. But the primary part, the part of him that cannot know and respond to God is death. Ang dili makarespond diya sa Ginoo, patay. Mo nang ninyo siya sa Genesis chapter 2 verse 15, but the tree of the knowledge of good and evil. Mo nang gingnan sa Dios si Iba, ayaw biya kan bahalag kanon nimo, ayaw lingi kan ng good and evil.
tree of good knowledge of good and evil. Thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest therefore thou surely die. Dili nga physical nga kundi spirituhanon mamatay. Mabito ng pagkaano niya, nakaingon din siya, hala, hubo ko kaya nga naman nakita niya spiritually namatay. Dito nagsugod ang atong sala. Therefore, as one man by sin entered the world. Kay Adam. Ang iba, unsa man. Not only that he is not apprehend the things of God, he does not appreciate the things of God. Letter A, he is deprived. May kag-deprive gani, dautan. Ang natural man, dautan ni ang natural man. Manang, ningon siya sa Psalms 58 verse 3, the wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born. What? Speaking lies. Dautan. Sa pagkatao pa lang, they wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born. Sa dihang pagkatao ning kalibutan na, dala-dala na nato ang sala. Namana na nato ang sala. Tanawa imong anak, tanawa ang anang bata, bisag dili nimo tudloag binuang, di ba? Naaagid. And speaking lies. Makak. Isaiah chapter 48 verse 8, yeah, the heart is, hearest not, yeah, thou knowest not, yeah, from that time that thine ear was not open, for I knew that thou wouldest deal vertuously and was called a transgressor from the womb. Di kan pa sa ato taguang kan transgressor. John 8:44, ye are of your father what? The devil. Kita, iyata sa atong amahan nga mao ang yawa. And the last of your father you will do. Ang kaibog sa kayawa, mo nang gihimo. Mao bitaw nang karon tungod ani influence sa karabitang social media, grabe ka lustful ang mga naa diha. Tungod sa internet, everything He was a murderer from the beginning. Mamamatay tao siya. About that in truth, walay kamatuoran sa iya. Because there is no truth in him. Walay tinuod sa iya. Mabitaw nang naningkamot ang yawa o i-twist lang gamay. Kaya nga naman, dili sa gustong ang tao makadiscover sa truth. Nya asa man nato makita ang truth na sa Bible, pero dili sa tanan nga kung gi-twist nila diha, maikit sila mo twist pud ang uban na. Manang dili tanan nimong makita sa internet imong tuhuan. Kaya nga naman, maayo kay mo twist ng yawa karon. Nay kanang kuan karon kanang magtato-tato kanang gikan siya sa prisuhan din siya tato. Dayon gipangutan na siya is kana daw magpatato sin ba daw na siya. Lahi ang iyang explanation. Walay ka matuoran. Uy, okay ra lagi na. As long as follow your heart, follow what you feel. Di. When he speaketh lie, kung magstorya siya bakak, he speaketh of his own. Kung storya siya bakak, istorya siya kagalingon. Why? For he is a liar and the father of it. Di ba? Ang mga Pinoy suko kayo. Suko kay silang. Karon suko kay sila ni Villanueva na pod. Kay ni Bali na pod si primero si Chis Escudero. Karon suko na pod sila kang
Nya apilon ra ba nila nga reliyoso ta di kastan. Mabitaw nang karon tanawa gani maglibog kag kinsa may tinuod gyud gasulti ani nila. Kaya nga naman kanang uban nga dali ra man i-edit sa internet. Kaara kag picture mabitaw nang nayuban nga application deepfake nga gamiton imong naong, gamiton ang imong tingog nya magano ka diha. O gani karon naay mga threat na pod sa mga pastors karon nga kanabitang mo padala sila sa imuha. Nga sila tabang din kung dili ka mo tabang i-threat kanila then mingon din sila nga kabalo biya ko asa inyong balay ana pero wala ra day. Daghang ikabuang karon. Walay kamaturan. Daghang king scammers karon. Daghang king hackers karon. Mao bitaw kay nga naman mao na ang ato. Mao nang Yahawa. Ang atong amahan sa unang Yahawa kay nga naman dili siya ganas kamatuoran, gusto niya diha sa bakak. Is deprived. Ang natural man dautan. Dautan. Ephesians chapter 2 verse 3, among whom also we had all our conversation in time past, in the last of our flesh. Kaibog sa atong unog. In time past. In the last of our flesh, fulfilling the desires of the flesh. Nga, iano gid nila ang ano sa unod. Mabitaw nang normal na lang karon nga kini naa siya'y lain nga bae, kana lain na pod nga ano, lain na pod nga ano. Kaya nga naman, tanawa gani ang ginagamit sa Yawa, last. Kabante ka, kung ang consumer lalaki, ang ilang model babae, bantayi ka ninyo, na ay mga car shows, mga motor show, ngano magyud, car makanilang gibaligya, ngano magyud ang mga babae, sexy man kayo. Be. Nga, pwede rin magsininag tarong, di ba? Bantayin na yung mga car show, mga di ba, mugbo kay mga, niya ang tawag na laban nila anak kay models. Kaya nga naman, last. Ano siya? Among whom we also had our conversation in time past in the last of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Mo nang mudagan naa sa imong mata, mudagan sa imong unahuna. Dayon, naa din sa imong kasing-kasing. I-fulfill na yun. Man na, nakita una. Dayon, maningkamot din nga. And we're by nature the children of wrath, even as others. Mo nang, the natural man is prone to sin. There is a bent in a natural toward evil. Mo nang, ang natural yun nga tao, dali gid siya makasala. No good. Romans chapter 3 verse 10, ato ni kasagaran ginagamit. As it is written, there is none righteous, no not man, walay matarong, bisag isa sa tuwa. There is, verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God, walay nakasabot o walay nangita sa Diyos. Verse 12, they're all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. Walay nagbuhat og maayo. Bisag usa. Walay tarong. Gone out of the way. Mabitaw nang, karon di balik ka sa tang krimen. Mabitaw nang, gusto gyud sa Yawa nga ang natural gubon gyud niya ang kinabuhi sa tao. Pinaagi sa bisyo. Kaya nga naman, kung mabisyo gani ang guba, tanan.
Ganing karon mo bitaw ng grabe kusog kayo ang kawat karon kay nga naman ang bisyo sa tao dili lang siya bu every time mag-high siya mag-scatter siya ang iyang tripping. So duha ang iyang sustentuhan nga bisyo, ang iyang bisyo sa shabu o ang scatter. Mo nang grabe ang kawat karon. Perting kinawatay. Ultimo kalaha, kawaton. Mabita nang ang uban kanang sa PLDT ano, dire katong nag-lost connection ta dire. Kaya nga naman dito sa Central day gikuha ana si Pastor Jerry. Grabe krusonadaha. Daplin sa dalan. Walay matarong. Mo na ang goal gid sa yawa dili gid siya deprive dautan. Not only dautan, letter B, he is directed. Ephesians chapter 2 verse 1, and he hath quickened who were dead in trespasses and in sin. Nabuhi ta diha. Diha sa and you hath he quickened who were dead in trespasses and sin. Nabuhi ta nga patay ta daan sa atong mga sala sa una. Wherein in time past, verse 2, you walk according to the course of this world. Naglakaw ta according sa rumbo aning kalibutana. Di ba? Kung unsa may ano nimo sa una, mo na ang music mo sa una, mo na usay di ta ka bantay bitaw. Bantayin ninyo kanang magmaydi mo usahay kana bitong mga music. Usahay maglibog ka sa mga baptist karon no kay course according sa unsay dagan aning kalibutana. According to the prince of the power of the air. Kung kinsa man day hari aning kalibutana, ang yawa. And sad to say, ang mga negosyo karon di ba sa una kay computer man kana na pong baggo karon kanang tab piso tab ana ko musamot jud kakatok ang mga batan-on ani mga bata. Nya kasagaran ang dulaon kay Mobile Legends, mga ano. Piso-piso lang. Huh? According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Tanawa, ang mga batay kay ninyo, ang mga bata or kanang mga batanon nga ano kayo sa ano, di ba? Gahi kay gu. Gahi kay gu. Mao na ni nga generation karon. Wala respeto. Nagi ka na makita ni mo ano no? Grabe magtigulang maano. Magrambol, maggukod. Why? Mao ni siya nga espiritu nagwork sa disobedience. Kaya nga naman ang goal gid sa yawa dili gid maporma ang kalabitang unaho yun nila destroy ang family kay nga naman kung once nga ma-destroy ang family, destroy po ang kinabuhi sa mga bata. Og mao na mga bata ka nga children of disobedience. Ug karon naasa na bisag naari directed among whom also we are all had our conversation in time past in the last of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. The natural man's life is out of his hands. He is under the control of Satan. Ang natural man under na control sa yawa. Mabita nang mingon sila, lamin na ka ng hay, kaya ano,
Hala, wa yung kabalo nga, mo nito inihimo nako. Kaya nga naman, naadya. Mabito ng nailibro nga Setting the Bandage Free. Kinahanglan tag bandage breaker. Kaya nga naman, kay kung unsa ang imong mga ano sa una, dayon madanga man na nimo. Kinahanglan bandage breaker. Ang chains ba? Kung ang imong lolo sa una, palakiro kayo, or imong lola, ano kayo, anana, o mananambal, ba kinahanglan siya i-broke ang bandage. Kaya nga naman, mauna siya ang mauna kinahanglan siya bandage breaker. Nga i-denounce nimo nga ang tanang mga ano, wa na kay labot kay nga naman nahimo na kang anak sa Ginoo. Under the control of Satan. Mura bitaw siya mindless puppet. He carries out every whim of the flesh and the devil. Kabantay ka ng puppet. Wa, kung unsay ano, nakaradya. Not only he is directed, letter C, he is in darkness. Naa siya sa kangit-ngit. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the God of this world, tanawa God, the small letter G, hath blinded the minds of those who believe not. Nabutaan. Butahan sila. Buta na. Di na sila kakitas kamatuoran. Di na sila kasabot. Lest the light of the glorious gospel of Christ. Mo nang kinahanglan siya og pulong sa Diyos, or kinahanglan siya manluluwas, or kinahanglan niya masabtan ang kaluwasan, who is the image of God, should shine unto them, nga makasabot sila. Murag og kita sa una, sa dihang wa pa takadawat ni Jesus Christ, wa man takasabot dayon. Igo ra ka nagsimba-simba, igo ra ka kaano, di ka kasabot nganong nakakadiha. Nakakasa darkness, kangit-ngit. Unsa man ang kabantay ka, kanabit ang mukalit lagpalong, mukalit lag brand out, diba? Wagi kayo makita. Mo sa nang ana, simba ni mo diri sa una, pag ano ni mo sa una, wa day ka kasabot. Na makaskangit-ngit. Nabutaan. Mo nang ang mga believers nabutaan na sila. Makaanak ka ba? Anong musugal magid sila ng bisyuha? Uy, nga naman, blind na sila. Nga nung magbuhat magid sila anay, nga kabalo man sila makadaot, buta na. Blind. Gibutaan na sila. Sayawa. The minds of those who believe not. Yes, mo nang usay. Makadungog sila sa pulong sa Ginoo, pero di sila mo to. Or lahi lang tuhuan. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is in the image of God, should shine unto them. Nga hangtod, masabtan nila ang gospel, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, ang kalawa, ang maayong balita, masabtan nila, mo nang hinahinay nila, mahayag na dayon ba? Dini. Bitaw si Nicodemus, a teacher among the Jews, but in the depths of darkness. Teacher siya, kabalo siya, pero wa siya. Nasa kangit-ngit. Mo nang niadto siya ni Jesus Christ. Wa siya kasabot. How can a man be born again when he is old? Can he enter into... Kaya nga naman, nakapa siya sa kangit-ngit. The natural man does not see his problem. Di siya makakita siyang problema. Nor does he understand the things of God. Di siya makakita sa mga butang sa Diyos. He may appreciate some things about the church and worship. Maka-appreciate siya. Di ba? Kabante ka, na yung mga bisita na ito, mingon, nindot lang yung wali. Pero, balik ta sa Domingo. Sige lang. At to, follow up pa gani, di na kabalik.
Yeah, maka-appreciate sila once, or twice, sa church, sa worship. Nindot kay mamanganta, no? Murag mga anghel, no? Unsa ingon ni Pastor Jun? Kulang taog, ang choir, kulang og smile. Tingala ko, ninaog man siya dito. Abi na ako ana siya. Si Pastor Jun, anong gud siya kanang dugay siya ng choir director ba sa Katipunan. O nakakita siya. Bantay kasi ha, magsigilag ngisi naman. Pero, muari sila, maka-appreciate sila. Nanindot sa dito inyong ano no? Nindot sa tuno, kaya magtukar-tukar ya. Nindot sa no, kaya mga bata pakantahon niya no? But, spiritual things will be pure foolishness to him. Pero mga spirituhanon nga mga butang, kabuang na para sila. 1 Corinthians chapter 1, verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ang wali sa kaluwasan, mao na siya gahom sa Diyos. Pero para sa uban, mao nang ayaw ka discourage, padayon. Padayon. He does not understand the people of God. And he will criticize the things he does not understand because they bother him and doesn't know why. Di siya makasabot sa mga tao. Mao itong gingon, di siya makasabot sa tuwa. Nga nung mustay tagdugay kayo, nga nung di gid sila kasabot ana gid. Para sa ila ha, mas maayo pag Sunday, maligo sila para ano. Kaya nga man, naanad sila sa ilang ano, nga usa ka oras lang, dayon manguli. Di ba? Sa ano sa una, isa ka oras lang, uli ka. Pero wagi ka na bitang niguli ni mo wa kay nakuha ano ba niguli marami tag ano na lang routine. Ang uban gani birthday ra mo simba. Itoy. Nakoy parenti sa una nga. Ni si ano? Birthday niya. Ni simba kay birthday. Kung dili birthday di mo simba. Palihi. Oh, bantay na to. Nig Thanksgiving ba daghan kita. Di ba? Nig Thanksgiving daghan kita. Tingala, dughan na ba sa Thanksgiving eh. Dili nga yung mga silang litson ha. Mura bitang sila, palihi siguro ba? Simba ko kay unang ano. Uy, wala na tanang palihi ha. Gani, kana mag-dedicate, bitaw tadya, mabit ang oil atong gamiton, dili na siya yung biblical na nga oil atong gamiton. Di sila kasabot na. Like a deaf man criticizing music or blind man ridiculing art. Mura bitog ka ng usa ka amang bungol ba? Nag-criticize siya sa music. Wa siya kadungog. Yabag. So pag yabag actually ha, walay tao nga yabag. Tama, di ba? Clara? Ano lang, ang hearing lang nila. Deaf tone, no? Deaf tone. Wala may taong yabag. Di lang gid siya kakuha ba? Ano? Mabitan nang sa choir say, di ba nakay kauban say, basta tapad yung tenor, tenor po siya. Kung tapad yung soprano, soprano po siya. Okay ra na, basta nakapangalagas Ginoo. Ning kamot. Na ay mga nindot og tingog, di man mo apil og choir. Ba? Kanang
Basta. Mura po ka ng buta bitaw. Gi-criticize niya art. So, pag-criticize mo, butagi ka. Di ko kalimot yun. Gi-interview ko sa, nag-apply ko call center sa una. Siya, if you are born blind, how can you describe color red? Kung natao daw ka nga blind, unsaon mo pag-describe ang color red? Ano? Yung wag makabanlog kung si red. Born blind. Basta, bot yun sa tunako pagtubag. John 9:25. He answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, but now I see. Sa una, butata, karon nakakita ta. Mabitang makakita na ka? Sa una, di ka kita sa kinanglanon sa imong ano, sa una, uy, kinahanglan din ni siya ma-save. Sa una, di ka concerned nga ma-save ang imong mga kaparentihan. Karon makakita na ka, na kay desire, nga makasabot unta sila, makadawat unta sila sa Ginoo. Kaya nga naman, nakakita na ka. See. You were blind, but now you see. Letter D, he is doomed. Doom. Hell is his certain future. Padong siya sa kalaglagan. Imperno. Psalms 9 verse 17, the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. Pastor, nganong naa may imperno, Pastor? God is love bang ka, Pastor? Nganong ano man na? Nganong na imperno? Kaya na dito na to nabayaran ang sala. Padong wicked. Tanawa ang mga tao karon. Makaana ka ba? Grabe. Huh! Ito ang mga kagustisya diri. Walay hustisya ning kalibutan na. Ito ra sa langit. Sugot ka? Kita, gracias Ginoo. Kamo, gracias Ginoo. Nagtinarong mo righteousness, nagtinarong mo diha. Dayon, katong nagbinuang, katong blood control. Yahay kay nindot kay mga ano din. Nigabot dito sa ano, ulay imperno. Dili. God is just. The last, he is dead. While he lives and breathes, the natural man is in a perpetual state of death. Walay katapusang kahimtang sa kamatayon. Ang ato ang natural man, patay ni siya. Kinahanglan ni siya buhion. Mao nang kinahanglan ni siya gospel o kinahanglan niya siya sa Espiritu sa Diyos. What is death? Kakabantay ka ng auto nga walay battery? Dead. Patay. So naay tulo ka klase ang tao. Divisions, mankind.
The natural man. Sunod, tunan nato ang spiritual man. Dayan kung ano, ang carnal man. Tunan nato. So, mo nang naa nato ni ang atong daang kinaya. Short. O bitang kinahanglan nato manubo ta tanan. Mabitan ni si Apostle Paul atong i-crucify ang atong daang kinaya kay kung dili nato i-crucify atong daang kinaya mugawas gini siya. Grasya ra sa Ginoo. Mugawas gini siya. So mo nang kinahanglan nato mutubo dahil sa Ginoo. Manindog ta, pray ta. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Salamat kay Lord. Nasabtan na mo ang amo ang status before kung unsa kang ilade ang natural man. Salamat Lord. Ngay imo mi gipakamat yan dito sa cross para makaanggon mi kalawasan. Nga sa una patay mi spiritually karon nabanhaw. Tungod sa gihimo dito sa cross Lord. Mo nang pasalamaton namo. Ang amo lang kinahanglan namo patubuon namo among spiritual life. Yes. Sad to say, daghang save pero ang spirituality maturity wala hinahina ang pagtubo Lord. So mo nang I pray kasi sa Ginoo kaming tanan Lord i-desire nga matubo ma-enjoy namo ang imong pulong, ma-enjoy namo pagampo, ma-enjoy namo ang mga spirituhan ng mga butang. Salamat sa mga katawhan ni mga nakakaroon. Panalangin ni sila padayon, proteksyon ni sa ilang mga trabaho, sa ilang mga biyahe, ayaw sila kalimti. Salamat kay Lord, katigo mi karon. Salamat sa Lord nga imong giiway ang ulan. Padayon namin panalangin, ugma, proteksyon ni sa mga buluhaton, mga trabaho, sa mga negosyo, ay sila kalimti. Sa pagpauli na mo karon, balon ang kalipay, ug ang among nadunggan. Ka Lord, ang among pasalamatan, dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Gihimo nako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pakiglambigit sa gugma, sa akong trabaho. Sayod nga tiliwala sa mga pusulay nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, manigayaon og Mahimo na akong mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na akong makabuton ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an ang panahon sa Ginoo. Inubanan tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thee prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. See you this Friday sa ato ang prayer meeting. Salamat kayo sa Diyos ang imayo.